Okay, mayang gabi ka natong tanan mga kaigalaan. Anay na pud kita sa atong tulumanon. Matag gabi alas 7:15 hantod alas 8:15 gikan sa Lunes hantod Biyernes matag semana. Mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok probinsya sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, and Mindanao og sa tanan nga nasod nga maabot nining atong programa via Facebook Live. Naminaw na to ang atong mga suod nga higala kaparintihan sa Mahayag, Zamboanga del Sur, Dumingag, Mulabi, Bonifacio, Tambulig, padulong na dito sa Pagadian City. Sila ni Jocelyn, sila ni Junjun, Ricky, and Henry, o sila Juby o uban pa. Atong mga kaigsunan gikan sa lungsod sa Basay, padulong sa Valencia, comprising the 3rd District, tanan nga taga 2nd District and 1st District. Good evening kanatong tanan. Mayong gabi ngadto kang Mayor Felipe P. Remulyo, si kinsa mudagan pagka congressman sa 2nd District karong umaabot nga bulan sa Mayo karong tuiga 2025 mga kaigsunan. Atong official candidate pagka mayor sa siyudad sa Dumaguete walain kundi si Attorney Dio Remulyo mga kaigalaan. Atong official candidate pagka vice mayor Attorney Carissa Tolentino Magseno, kasamtangan nga konsehal sa atong siyudad sa Dumaguete. Og sa tanan nga may kandidato under lupad Liberal Party, mayong gabi kanatong tanan. Sa ako nang ginaingon, tagsa-tagsa kaninyo hatagan tagamo o kahigayunan sa ini nga programa Lupad sa Kalambuan, inabagan sa konsensya sa probinsya para kamo mismo ang makahatag og pamahayag kalabot sa inyong tumong og tinguha ug unsa bay inyong buhaton sa panahon nga kamo hatagan na og katungdanan sa atong katawhan. So sa tanan, welcome sa atong programa Lupad sa Kalambuan, inabagan sa konsensya sa probinsya. Kining atong programa mga kaigsunan namugna kini aron sa paghatag og sakto nga information sa atong katawhan kalabot sa mga panerbisyo sa atong mga public officials dinhi sa atong syudad sa Dumaguete, sa probinsya sa Negros Oriental, or even sa national level mga kaigsunan. Atong pangumentaryo diri mga kaigsunan is limited to issues dealing with public interest, kay mao man ay atong tumong sa atong pagpanibya. Kapandili kalikayan nga dunay ipangbato sa uban nga magsisibya nga angay nato nga tubagon. Pero dili na sa tanang panahon mga kaigsunan ang ato dinhi paghatag laman og kalinaw og kahusay sa maong mga issues. Normal kana sa magpadulong ang pinili ay mga kaigsunan panahon sa kampanya. Tungod kaning kampanya magod magkaigsunan, this is for or against a certain candidate. So kung mag-promote kag kandidato, that is for the candidate kay imong gi-promote. Ug doon na kay mga komentaryo against opponent, then that is part of the discussion sa kahanginan, for as long as doon ay basis legal or otherwise. Pero dili maayo nga mag-discuss ta nga puros ra pasangil, walay ebidensya. Kay sa sugod ining programa mga kaigsunan, ang atong gidiscuss mao ang paghulagway sa mga maayong binuhatan sa atong present administration. Not specifically for Mayor P. Remulyo, pero sa tanan nga mga opisyalis sa atong nga syudad sa Dumaguete. Bisan pag itong me against, kay in every deliberation sa atong sangguniang panglungsod na ay musupak, na ay muuyon, normal ka na. That is healthy discussion mga kaigsunan, tungod kay sa pag-discuss sa mga issues, mukam up ka na og saktong resulta alang sa kaayuhan sa atong katawan. So kung doon ay mga proyekto mga kaigsunan, sama ining gitawag nga pantawan, although daghan man kayong manaway, tungod kay matod pa nila, giuna ni Mayor Felipe P. Remulyo pagpagwapa ang mao nga pantawan
suggestive of anything, depende na sa una-una sa tao. Apan ato nang gihatagan og pagtagad tungod kay kaning pantawan mga kaigsunan, dili ni mahitabo nga mahimong proyekto sa atong syudad sa Dumaguete kung walay pag-approve sa atong sangguniang panglungsod. So once na din na mga kaigsunan, dili na nato sapayan hisgutan og pila ka buok ang supak, pila ang dili. The fact nga na-approve na siya, so majority, kaya ang sistema sa atong kagamhanan, majority rule, buot pasabot, no question asked na siya din na. Aprobado ka na sa sangguniang panglungsod, ang budget ni ana aprobado. So unsa pa may atong ikasaway ni ana. Pero sa usa ka bahin mga kaigsunan, during my program ato ning na-discuss because dunay mga gipang haboy sa kahanginan sa mga pananglit sa issue nga ang former congressman sa 2nd District, Chikiting Sagarbarya, former mayor man na dinhi sa atong syudad sa Dumaguete, mubalik tungod sa rason nga iyang humanon ang mga proyekto nga wala nahuman, especially per allegation nga wala nabuhat ni Mayor Felipe Epe Remulyo. One issue pertains to kaning housing project din sa Banilad Plains View. And according to an interview, nagaingon nga nagabilin siya og 15 milyones para din sa pagtukod og balay sa Plains View housing project. Apan walay natukod bisag usa ka buok tungod kay giuna ang pantawan. Now, ang mga tigpamaba sa mao nga politiko mingsuhin usab without verifying further kung tinuod man ning giistorya og ilang gipaugatan even until now nga atong gihatagan og sakto nga information nga kanang gisulti nga nagbilin og 15 milyones dili na tinuod. Nganong dili tinuod mga kaigsunan? Tungod as per record sa City Government of Dumaguete, the Finance Committee may issue og certification nga during the two terms gikan sa 2010 to 2016 walay appropriation in the amount of 15 million pesos para itukod og housing project dinha sa Banilad Plains View. So atong gipangutana, diin man gikan ang 15 milyones kinsay gibilinan. Hantod karon walay nakatubag bisag usa kanila. Now dunay another issue kalabot sa giuli sometime in June 20, 2024, the amount of 1.3 million pesos, kung wa ko nasayop sa exact amount, nagauli ang former mayor sa Dumaguete City. Ang pangutana, nga nung dunay giuli, para unsa man na siya. Dunay usa sa grupo sa tigpamaba nagaingon nga mayo man gani kay dunay giuli. And that is statement mga kaigsunan that implies nga dunay gikuha kay dunay may giuli. Pero pag-ingon nga mayo gani kay dunay giuli, meaning to say wala giuli tanan. Ila nang istorya dili gagikan ining programa mga kaigsunan. So ato nang giklaro na magahisgot og good governance. Nagingon nga wala kuno si Mayor Epe ni ana despite the fact nga dunay mga awards kalabot ni ana. Now gahisgot man sila kalabot og walay good governance si Mayor Epe Remulyo. Atong gibalik ang isyu. Kana bang paggamit og personal sa kwarta sa punodanan sa siyudad sa Dumaguete, specifically niadtong hitabo sa Dawin na dunay nadamagan nga upat ka buok ang nangamatay, gibayran ang upat sa total amount of 120,000 pesos. According to the COA report, annual report in 2013, the disbursement was illegal and therefore there was an advice commission on audit nga ipauli. Nangutana tag nauli ba nagwala? Walay natubag nga pangutana mga kaigsunan. Daghan pa tang hisgutan pero ako nang ipadayon human atong ihatag ko sa ang atong makanunayon na nagsuporta sa atong programa, Kapitan Isagani Bana. Mayong gabi, Ibay. Mayong gabi, Bay John. Og salamat usab nga kanunay ra kong gidawat as guest. Bali ra ba nila bagting ra ba kailang dalunggan basta mo hisgot na guest, no? So wa may magabuot na ko og regular guest ko. Kay wala man ko gapasweldo.
Di ba? So, unas tanan, may gabi sa suking tigpaminaw sa ato sa programa ni Jun Maata nga lupad sa kalambuan, inubanan sa konsensya sa probinsya. O ingon man, may pagpaminaw usab sa atong mga diehard supporters, no? Labi na diha ni Lang Luing, ading nila ni Bubong, Bibing, ingon man ni Auring, o si Kagawad Alan Aranas o sa Batinggil, o Kagawad Wendell James Barba, ingon man silang Dikloy, kauban ron ang mga grupo sa Chocolate Boys. O mayong gabi usab nila ni Dudong Lorente, Joseph o Merly Lim, ingon man ni Mimer, o usab si Nang Edith Marinho diha sa Barangay Banilad na minaw di ay kanato karon ato ning parinte sa lugar sa mga misamis. Okay, may gabi diha Nang Edith. Okay, bay. May gabi usab ngadto ni former konsehal sa Barangay Taclobo na minaw gyud nato karon si JC kinsa to bay? Tung imong amigo diha sa Pangdalan. Bagong Dalan. Oh, JC, kito bang gwapohon nga puti-puting buhok? Kuan nalimot ko sa apelyido ani. Ito lang hisgutan ng apelido niya. Basta si JC. Ngarag si JC Cortez ba? Cortez, yes, JC Cortez. Oh. Actually, parinti na sa akong kuan bay, akong side sa akong misis. Maba? Sa side. Kanang magprograma ta bay, magtupad gina sila kuan, cellphone o radyo. Mo ba? Oh, sila ni Junjun Henry. So, igsoon bang dindo? Okay. Niya masilingan mo doon sa sila ni Buboy, mga kuan, malingaw sila sa lingaw kay may sa inyong programa. So, salamat kayo sa inyong pagsunod nining atong programa. Kaya kamo may gabi ninyo diha kinabuhi. nung Jace ato puning kuan kay parinter na sa atong misis sa mga side na benis mga laro bulfa na. Okay. Okay. Gisugdan man gyud nila bay. Unsa naman po ilahang kuan bay? Namikil na po, namikil? Ako ning istorya karon. Now, sa unang programa ako maning tubag kagabi wa punto natapos nga mo lagi nga iyagi kong pareakon sa iyang mga komentaryo niya siya nga lantaw na to ug asa taman imong katuplok. Kung maghisgot ganing lantaw na to ug asa taman imong katuplok, there is an implication nga ginganlan nimo ang tao og tuplok. Jay, what is your legal basis? Naimiyong ka nga ugma akong ipatukar. Wala ko kabati. Sulay ko nung tukar og sakto ba na imong gipanulti sa radyo. Now, atong unahon ni siya. Sa iyang programa, kung wa ko na sayo, Pizza Tris sa bulan sa Enero 2025, nagahisikot siya og kalabot og kamatayon. Kunya gihisgutan niya kalabot og Biblia. Ingon siya, dili ni word for word pero the essence sa iyang giistorya mao ni kini nga ang paghunos kuno, ang pagkutlo sa kinabuhi sa tao nga walay katarungan, be it legal or moral, murder kuno na siya. Okay. So ang pagpatay supak sa balaod sa tao niyon siya legal na. Kung ang pagpatay supak sa moralidad, iya na sa Diyos, Biblia. Well, anyway, iyan ang gi-premise tungod kay muhatag siya og komentaryo kalabot sa political killings in the province of Negros Oriental and in the city of Dumaguete. Now, iya pong gihisgutan nga there are two kinds of killings. One is political killings and the other one is media killings. So, wan yan na hisgutitanan kay ubay-ubay mo po yung hisgutan. Yang starring dito si Bubong D. Gracia Okay. sa Pamplona. Biktima kuno sa political killings. Sunod si Miguel Dungog nga gipatay diri sa Dumaguete. Kay politiko man kuno to. Nya maton pa niya maoy gituhuan nga mo makapildi ni Congressman Arnie Tiwes sa 3rd District. So analysis ra kay gituhuan pa man. O mo na iyang sulti. Mo nang by implication gipatay. Now, kung natong i-rewind ang history sa kamatayon ni Miguel Dungog, naitabo to March 27, I believe March 27, 2019. Ang iyang gidaganan dili pagka-congressman,
kundi pagka-board member under ni Roel Digamo. Yes. O gani siya ang pagkamatay, ang iyang asawa mao gipahulip hapit gani mi daog kay number 4 sa board member. As konsehal na lang to siya. Dili, konsehal iyang gidaganan, pahulip siya. Gipulihan si Miguel Dungog. So, nawala sa passing ang iyang pagkakonsehal. Kay last hour man tong kuan kita. Kay mapulihan man nimo ng kandidato kung mamatay ang preference na imong asawa, imong anak, kung saan din na. Naibalaw na. So, gipulihan. Pero pag counting dito, kinama yung ngalan dito sa pagkakonsehal, itong iyang asawa, number 4. So, daog siya pagkakonsehal. Number 4 god. Pero napili siya sa pagka-board member tungkol kay number 4, tulo ra may kuhaon sa 3rd district. So, man na i-imply. Dayon, pagka-March, 4 man tayo itong kang Gobernador Digamo. March 4, 2000. Ingon siya, gimasakir ang gobernador. Di na pagod sa ilang balay. And then, gisundan na din na og istorya. Nga after that, ang ATC may designate sa TV's brothers o terrorist. Ang usa, ang miyagi pagka-gobernador, ga-support kuno financially. Now, gi-imply din ha nga ang patay dito sa naipatay sa Bayawan. Ang implication, TV's ang hinungdan. But din sa Dumaguete, iyan yun ang balik-balik. Pagkamatay ni Edmond Sistuso, ang mayor sa Dumaguete, si Mayor Ipi Remulyo. Pagkamatay ni Dindo Generoso, ang mayor sa Dumaguete, si Mayor Ipi Remulyo. Dili na lang nato ihisgutan ang ikatulo. So, unsa may ang buot pasabot nga magahisgot siya nga si Mayor Ipi Remulyo ang mayor sa Dumaguete pagkamatay ining mga tawana. Pero nakoy pangutana na bay. Kay moingon nga si Mayor Ipi ang mayor, kinsa man po'y congressman anang panahon na. Aw kana, magkasakto man po siya. Di ba? Okay, under man ang Dumaguete sa congressman. Matay ka So na. dili po niya i-appeal ang congressman. Kana may wali na bantay. Kaya wa man po nakadungog bakang nitingog ang congressman ana kanang mga panahon na. Wala gyud. Pero ira kung gipunting ni Mayor Ipi Remulyo tungod kay ang iya bang style niya Iyang drive. ipin down ang kontra sa iyang gi-promote. Not knowing nga pag sumbalik na to labi na nangutana ka kalabot sa congressman o unsa poy kuno na wa poy gihimo, di ba? So kana bang style nga pinning down na person niya na po day apan ayuha na. Now, adto na ta sa giingon niya nga adili na lamang hisgutan ang ikatulo. Ako i-provide sa information kay media killings may ang gingon, political and media killings. Now, kinsa may ikatulo? Di ba si Rex Cornelio? No. Si Rex Cornelio mao to'y makusganon nga mo komentaryo against ni Gobernador Digamo. Okay. So, ang background na ng kuan ba, kang Dindo, kang ana, iyan yung hisgutan nga nakita sa CCTV, itong mga kinsay gasakay, ingon ana. Now, di niya hisgutan, katulo. Wala man tayo punting nini, pero nga naman mo escape siya ng dapita. Kaya iya na pong ihuwad dito sa Pikas. Wala man tayo na masangil na, pero the fact was, Walay pili. wala man tayo Walay pili on kinsay isulti nga Kinsay isulti. nangamatay. Madlok tayo sa musulti kay basig ma-implicate si Gobernador Digamo. Now, kaya nga naman ma-implicate nga doon naman siya katungod nga mutubag kay wala siya kalabutan mo voluntaryo pag gani siya o kuan. So, ang akong kuan nga naman di ni mo i-appeal. Nga doon ay certain issues kalabot niya to. Di ba? Nakita sa CCTV ang vehicle sa Kapitolyo. Di ba? Now, di na lang dapita nga naman iyang likayan. So kana bang pagpangumentaryo nga dili patas. Pero mo lagi po na bay kay di po ta kabasol ni teroristang J kay gibarian ra man pud tawo na siya, gisugo ra man pud tawo na siya. Kay pailuhon po ni siya, mo ilo po ni kay gisunduan ko ni. Walang dili ra pud ta kabasol niya nga ang paboran nila mura po iya istorya.
Managi Oh. ilong tulapos. Oh, mo man kay og pailohon ni mo ilong po ni. Oh, example gabi mo ato man tong gipatukar tong komentaryo ni Congressman George Arnaiz. Oh, ato man silang gihagit nga tubagan ninyo ni. Kay dili man kita mo ga istorya ato. Wala pa mitubag na ba? Wala. Katong ka attorney Vergara. Vergara. Wa man gihapon sila mo tubag ana. Wa gud sila komentaryo against George Arnaiz. Wa pud sila komentaryo against attorney Vergara. Kita man o ilang batikuson nga igo ra tang gapahibalos katawhan sa kamatuoran. Oh, mao na. Di ba? Oh. Oh. So, atong ibalik ni G. Kapila. Ang iyang style sa political killings, iyang gihuwad yun dito, specific dito sa TV's family. Wala man ay question kung ang imong pagtuo sila, kay imo man na. Pero sige, iyaw-yaw kay, nga naman, dili ka judge nga mohukom, bisan pa magani sa huwes sa korte, there must be due process of law. Jay, mo side-side magkagbalaw, di ba? Wala ba ka nasayod? Pero I do believe nasayod ka, kaya mintigo maganda na. Nga, ang balaod sa Pilipinas, nagaingon, nga an accused is presumed innocent until proven guilty in court. Nga nung imo manghukman ang mga TVCs, nga kung doon na kaso, matod pa nimo, gi-aristo, doon na kaso, na sa korte mo agi na og due process of law. Ang designation sa ETC is just designation. Wala nang hukom nga sila terorista. Because pag designate mo adto na og proper investigation. Now, kung doon ay decision nga terorista sila, dinha ng dapita yaw-yaw sa radyo og Pero unsa nila. pero gaduda ko bay, iya ra po nang gituyo, ha? Iya ra nang Ngano gituyo para magpa-lecture siya nimo na pod. Basin po. Basin po. Magpa-lecture siya. Basin. Kay kani siya mangita ra man ni siya og kuan ka memorya man na kanang iyang pangistorya ron sa una pa man na mo nang memorya na niya. Ha? Okay. Siya mismo, before sa bagong tuig, ngayon siya nga, laylo sa taron, kay respetuan na to, manimo na, respeto dahil siya ginoo kita, ba? Pero balik ta sa pagkainiro. So, balik dahil og diniyos lang imo, pagkainiro, pwede dili na. Sinalbahis na po. Iyon na ba? Now, gasulti siya nga, kinahanglan nga, ang kamutuoran mo lutaw. Pero gahatag siya og sayop nga information sa katawan. Buot pasabot kay sayop, bakak. Bakak. Okay. Munang angay koreksyonan guna siya. Atong ihatang ang specific niya nga statement. Naman ko recording na rin, second portion na to, atong i-play. Nagingon siya, alang sa kasayuran sa tanan, mga suking tigpaminaw, si Mayor Ipi Rimulyo, nangayog authority sa sangguniang panglungsod sa Dumaguete para makalon og 20 milyones sa DBP para ipalit og brand new nga mga heavy equipments. Gigrant ang authority, granted ang loan, pero wala dawata ang mga equipments sa General Services kay nadiskubrian sa Technical Working Group nga ang mga equipments nga gideliver mo ni ang acquisition by gatulo ang asayte, walay mga ruska, ang mga lingkuranan gisi, onya ang body giriped. Ayaw pong palabi, di po katuhuan na sa katawhan, ibuta, assuming for the sake of argument nga maghisgot ka not totally brand new, imposible po tingali ang kumpanya nga mo deliver din ha sa local government unit og mga heavy equipments nga gisi og lingkuranan, walay mga ruska, gatulo ng asayte. Kuha na po na, exaggerated na po na siya. Assuming nga tinuod ng imong istorya. However, gahatag kag sayop nga information sa katawhan because never nga itabo ng loan in 2022 kanang 10 milyones ka pesos. 20 milyones ka pesos nga ipalit og heavy equipment. Kanang issue nga imong gibalik-balik nga labot og not totally brand new,
dugay na kayo, sobra na 20 katuig. Kay nahitabo na siya during the first time nga na mayor si Mayor 1998. 1998. Og unya napamatud-an per decision of this ombudsman, walay sala si Mayor Epi Remolyo. Pero gihimo na nga isyo matag eleksyon, tulo na ka eleksyon ang milabay. Wala na misaler tungod kay ang katawan nahibalo nga dili tinuod o dili guilty si Mayor Epi Remolyo. Paghatag nimong information sa imong programa baghuay lamang nga in 2022 nahitabo na dako kay ng bakak G. Bakakon manggupo na siya bay. So kung mahimo, ayaw pod lamang sigihan na imong pagpamakak. Dili mamakak ko na siya kay mo na yang trabaho. Ako rang gitambagan. Mo gani. Kung mahimo ba? Dili na madalag tambag na kay binarya na. O siya, wala siya talent og di siya mamakak. Ay, ako lang sekretoon nga. So, kung advice siya, sige. ayaw lang Mamakak ko na siya. Mo na yang trabaho. Pagpamakak ko na yang trabaho. Unsa maguna ng istorya tinuod na bay? Tinuod na mamakak ra ko na yang trabaho kay mo man na yang trabaho. Ubutugan siya sa tinuod. So kanang maingon nga yan takyanon si Tidiber. Istorya ra din na. Pamakak ya po na. Pagkausaw niya pagtakyan nga bugat kay ka. Ang problema Pamakak ra na. Ya, ingano. Sugayo. Og tinuod siya nga media, o dili siya kung media bay. Ato na siyang gihagit. Ha? Og fair siya nga media. So gihagit na nato. Gabi gihagit na to. Nga komentaryohin ninyo ning ka Congressman George Arnaiz. Dili kami mo iga istorya ani ha. Kay serious accusation ning ka Congressman George Arnaiz against Congressman Chikiting. Wa gud sila mo komentaryo ana kita man hoy. Ha? Nya nilikay na po siya dito speakers ni Pastor L. Kay hadlock po siya dito bay kay ingnon man siya nga butcher sa to, butcher himuon siya corn beef. Mo nang ni ano po siya nato paingon. Okay. Sagdi lang atong So, break ta kadali. Balik ta taud-taud. O niya, state yun sa atong programa. Balik ta mga kaigsunan sa atong second portion nini atong programa, lupad sa kalambuan, inabagan sa konsensya sa probinsya. Nindot kay ito iskut-iskutan na to kaning mga komentaryo sa kanginan kay hapit na kong eleksyon. So manggawas mo guni. Ang uban magsulti o ngarag tinuod pero dili day. So ato nang tukion mga kaigsunan para ang atong katawhan makahibalog yun o unsay kamatuoran. Ato na nang gisultian sila nga pipila ka mga kadagkuan dinhi sa ato nga probinsya sa Negros Oriental naghimo nagpamahayag nga dunay mga hukus-pukos sa kagamhanan nga probinsyal. Dili na statement na to kay ato man ang gi-play. So usa niya na si former Congressman and Governor George Arnaiz. Nabati niyo kagabi. Previously atong padungog sa katawhan ang hinanakit o observation ni Attorney Vergara. Kalabot usab sa kwari ug uban pa nga iyang istorya. Nga napailain nga private person nga mihatag og pamahayag kalabot sa panerbisyo sa atong kadagkuan di sa probinsya. Pankaron hantod karon wa gyud mitubag. Unsay imong konsultihan na bay? Munay akong katingad-an bay. So atong hagiton ang ilatan ng tigpama ba? Kay madaot biya sila sa magkatawhan bay. Kabalo ka? Kay si former Congressman, former Governor George Arnaiz katong atong gipatukar dire na mahayag nga serious ang iyang allegation nga about corruption sa atong current congressman. So serious kayo ang iyang allegation. Ug usab ang ato apong katong ni kandidato ron og vice governor si Attorney Vergara, serious po iyang allegation nga matud pa dagko kuno kay pangayo diha sa Kapitolyo wa na kunoy resibo-resibo. So mo na makaingon ko nga ngano mang dili nila tubagon ang mao nga akusasyon. So makaingon na lamang ang mga tawo nga tinuod gud dagway ni kay wa man gyud sila mobikil ana bay nga mga pamasangil.
So, Di ba? kinanglan nilang hatag gahayag ang katawan. So atong pahibalo ng katawan, no? Nga dunay serious allegation si former Congressman George Arnaiz o former Governor George Arnaiz about corruption sa ato ang incumbent congressman karon. O usab aduna po'y serious nga allegation nga mipadayag si Atty. Vergara diha mismo sa iyang interview, pero wala agoy usastig pamaba nga nihatag og tubag aning mga tawha. Sa ato pa ug di sila kahatag ani og tubag, sa ato pa tinuod ang aligasyon. Okay, for purposes of kuan sa katong wala kabati kagabi, atong pabalik o padungog ang statement ni former Governor and Congressman George Arnaiz bato kay Congressman Chiquiting Sagarbarya. Iya maning pamahayag. Kunya dili man ni pagdaot kun dili naghatag siya katalambagan sa mao nga public official basin og matarong unta ba. So atong ipabati ni mga kaigsunan alang sa kaayuhan sa tanan. Aniya. Okay. Kani mo ang pamahayag ni previous Governor and previous Congressman George Arnaiz. Naapro ko'y giluplok ng kwarta niya na, no? Ang kwarta nga nagigasto gikan na sa provincial government niya, tanan ana is done by administration, no? Usara ka parte nang wala magkamahimo sa administrasyon tungkol kay walay technical expertise ang provincial engineers office. So kana mao ang roofing sa probinsya kanang sa roofing sa convention center. So i-bid out na dito sa Matyaw. Ang total cost ana sa una pa no, dugay-dugay naman was 2006, I think, 2006 was 7 million. So, mga na yung kontrata. All the rest is done by administration. Kung saan ng administration, wala pwedeng iimo na sa provincial government. Pinamatay ka puling contract. Natay ka yung supply sa sanang gravel. Niyang liburan kita pwede sweldo, no? So, dili itaw kaka-porsinto, ana. Dili kaka-porsinto, ana yun, ana. Kaya na-control sila na ilok-lok kung ako nagkwarta ni ana. Ayaw hausa na inyong mga fax sa mga konsulte, ha? Kaya kamuwaman mo kay Balok. Klaro hausa ninyo. Kasa di ko ang budget, kung ibiting pa na. Kaya ang mabiting na kadaghanan kanang sa Department of Public Works and Highways, no? So, may administration na tanan. Almost 97% of the projects of the provincial government, samtang ako gobernador, is done by administration, including na dalan, pagpasidentos dalan. Walay kontrata sa dalan, absolute yun. Walay kontrata, puro may administration. Nga no, basta ko ang agi. Basta ko ang agi, wala may contractor's profit, wala ko kayo parayan ng taxes, no? So, mas taas-taas ang agi sa iyong kwarta sa gobyerno. Una nga, akong iyon mo mga trolls, ikaw Chiquiting, ipaklaro ang inyong mga facts, no? Sa mong kulabay. Kaya kung kulabay ko inyong facts, sigurado yun na tinuod na, ha? Sama ng mga contractors na reklamo ninyo kahit 15% ang pangayon ninyo, klaro kayo na. No? Dili na ikan ako, ikan na sa mga contractor. Sama ng sa Garbarya, newly construction company, nyuhan na yun na nga construction company. Niya gawas pa niya na, mga bang pagod mo o presensya sa uban na kontraktor, kaya di man magkabalibat ang kontraktor, niya, kamo ragapon mo trabaho, bayaran na ninyo ang kontraktor 3% sa license nila. Makaluhay kayo ang kontraktor. Inyo pang ikuhaan ng kontrata, niya bayaran na kung ninyo 3%, no? So muna nga, klaruhan na inyong facts. Kaya ako, tinuod ni, wala ni pamakat ni ako. Sa gobernador ko, in my 9 years as governor of this province, ipilar tingali ka po yun ang nakontrata kung na di ka kaporsinto. Bisan sa mga supply sa una, naikyot na, maporsinto yung taon. Mga sumala, adungog pa mo. Kanay na nabi na kung diya sa kapitulyo, nagayok mo. Kanano, sa ipinipulyo, is pagkakaroon ang reklamo sa kontraktor. Batok sa atong kongresista, grabe, dili lang makasulti, kongresista lagi, paano? Pero ako mangyo kong congressman Chiquiting, no? Ayaw na itaubos pa ng iyong pangayong datong porsyento, kaya itambagan naman ikaw ini sa una, na dili ka mga dato. Sige, magyapon mo yung bidat ko ang porsyento, maluwi tas mga kontraktor, dili pinatatin sa negosyo. Okay, bye. Bale sa. So, munay angay nilang tubagon. Mutoy angay nilang tubagon ang serious allegation ni former Congressman George Arnaiz. Kay niingon manggod siya nga
kaning ako ang istorya tinuod yun ni. Sa ato pa, so kamo katawhan nakadungog ato kay niingon Mangus Congressman George Anais nga tinuod ko kuno iyang istorya. Unya ang ato apong mga tigpagmaba sa pikas, wa manggod po yung komentaryo against ni Congressman George Anais. So sa ato pa, dunay kamatuoran. So kita'y tinuod nga kamatuoran para sa katawhan. Diba? So muna, hagiton nako ang tanang tigpamaba nga tubagan ninyo ang ipamahayag ni former Congressman George Arnaiz. Kay dili mo mutubag sa ato pa muingon ang katawhan nga tinuod di ay. So angay inyong dipinsaan ninyo. Dili kay kami mo inyong takyanon. J Kapila, tubaga to J Kapila, hoy. Paminaw J Kapila, tubaga to. Ayaw sige og lihay-lihay anang kanang isyo kato serious kay to tubaga to kay niingon ra ba si former Congressman George Anais nga ug ako'y mo istorya tinuod ni tubaga to J Kapila og uban pang tigpamaba kato mo'y angay ninyong tubagon. Ayaw ni ninyong bikla kay dili mi kandidato. Ikaduha, dili pud tapikon parehas ninyo. Toy tubagan ninyo to nya nakahisgot ra babay nga katong nakaistorya tag pauminto bay gapataka lang kuno tag istorya nga nihangyo kuno silag uminto silang sweldo. Kinsa kitong nagsunod na to nga programa? Katong gisundan na to. Gusto silang i-play na to? Be sulay kuno og play diha kay ila man gipanghimakak nga dili kuno tinuod nga nangayo silang uminto. Be para mahibala na to og unsay tinuod. Na kay kwan diha, na kay audio diha. Ako pa mang pangitaon. Pangita sa. So muna mga kaigsuonan nga kaning amua dinhi dili mi mo istorya diri sa kahanginan ug wala mi igo nga basihan. So dili pud mi mo patutsada og mga bakak nga mga pulong kay bawal na sa mua. Kay doon na mi kredibilidad. Kabalo mo, kredibilidad. Kay wala kaning ako adin guess ra ko wala ko'y bayad. Sagdi na lamang og di mo mutuo basta moingon ko ninyo wa ko'y bayad. Libre ning ako ang pag-anhi dinhi tungod obligasyon ako isip usa ka barangay officials nga muhatag og tinuod nga impormasyon og mupakgang sa mga magsisibya nga sama ninyo nga tigpamakak nga akong paggangon kay layhan ko nga ang katawhan makadungog og insakto nga impormasyon. Munay akong role dinhi karon. Nindot mo na may nga nakasalmot ka ni mong programa tungod kay doon naman kay knowledge about sa activities sa syudad being the barangay captain within the city. Nga ikaduha, ang ilang first issue nga bugat kayo nga hangtod karon gibalik-balik mo man ang biktima sa bagyong Sindong nga naamang po na sa imong baluarte. So nasayod kag unsay tinuod. Ako pwede na ko sila suginlan bay nganong nahinganlan na siya og purok lunoy. Ngano man bay? Bay. Okay. Sa sinuganan bay kanang lugar na bay wala pa na mahimugso nga purok lunoy. Kay kanang lugar na bay walay politiko nga muanha diha kani adto tungod kay wala ay mga rehistro ng mga tao diha. Wala na yung mga rehistro. Wala po na yung mga suga ng mga kabalayan diha. Kay ang ultimo nga street light diha bay kanang suga sa poste gika hinatag sa barangay Batinggil. Kay doon na may pipila nga na rehistro pod og barangay Batinggil. So dili na inilog kani adto kanang panahon na. So pagkapitan ako in 2007 pagsugod na kong kapitan akong gipatangtang ang mga street light sa barangay Batinggil. Gipatangtang nako. So ang barangay Hunob maoy ni taod. Kay layo man kayo ang linya sa secondary line gikan sa Purok Lunoy o gikan sa secondary line mo sublaman og 300 kapin lineal meters. So maglisod gud ang mga balay nga makapasuga.
So mao tong pagkapitan nato atong gibudgetan sa barangay og extended secondary wire number 2. Until now existing ang atoa karon nga extended secondary wire number 2 serve as secondary line. So mauna nga maba na laman ang linya, ang service trap nga gitaod sa mga kabalayan. So ato pong panahon na doon na tayo programa sa barangay nga libreng pasuga. So nakahatag tag subla sa uskagatos ka panimalay ang nahatagan natog libreng pasuga. Materialis tanan, libreng materialis sa panimalay. Ang ilahara is attendance ra sa pag-seminar diha sa Nurico. Kita po'y kadaghanan kita'y gabayad sa membership. So ilarang gi-underestimate ang Tagalunoy. Ha? So wa sila kabalo unsay tinubdan. Og moingon sila nga Tagalunoy naadagway pipila katong mabaryan. Ha? Pero ang mga original nga Tagalunoy bisan pag unsaon nimo nagbali-bali na dili na mga tuis. Kay duna nay history. Unya kanang lugar alagian ang nagtawo ng ilaha diha usa ka moabot anang lugar alagian ragtawo pagkakapitan ako nang gigamag karsada. Ha? Hagunuyan na, kawayan na hagunuyan kanang lugar. Oh. So kita'y gahimo og dalan diha. Munang ang mga tawo sa Purok Lunoy pagkakita nila nga atong gihatagan sa tinuod nga serbisyo, nagkahiusa sila nga diha na sila ni parehistro sa Barangay Hunob ug diha na himugna ang Purok Lunoy. Ang unang presidente sa Purok Lunoy kato si Mary Jane Cabugnason. Ha? Mounay sinugdanan diha sa Purok Lunoy. Walay politikong muanha diha kay wala mga rehistro ng mga tawo. Unya daghan kayong away anang mga lugar kay bisakin lain-lain ang lugar nga naa. Oh. So kanang Purok Lunoy maupod na sa Purok Makugihon. Maupod na sa Purok Makugihon nga wala po'y politikong muanha diha. So ang sitwasyon sa Purok Lunoy ug sitwasyon sa Purok Makugihon parihara. So maupod gihapoy atong gibuhat, gihatagan nato og ang mga katong nangagi pag mga una gyud ha. Mga pioneering gud dihang lugar nakaabil to sa atong libre nga pasuga kaniadto. Murang lisod kayo nila matuis ng mga klasehas tao kay kitay unang naghatag og kahayag anang mga tao ha. Ha? Munang sa ila dagway pagtuo nga ila nang gidot-dot kay mapalit dagway kunuhay nila. Sige, palitan ninyo ng mga tao diha kay daghan namang nangayo kuno og mga kuan. Tawag nato voter certification. Oh, pero sige lang. Oh, so mo na history ba nga kitay ga-provide og dalan, kitay gahimo og dalan, kitay gapasuga sa mga katawhan. Ha? Unya sila na ni voluntaryong parehistro. Murang nahimugso ng Purok Lunoy. Murang giilugan na pudron. Kay us katapok baya giilugan. Ubay-ubay na sila daga pagkakaroon. Ubay na. So Coach Glenn. Okay ra kay So muna history sa Purok Lunoy. Kana sila baywago na sila background din ng dapita. Wala na tagdag yun kaniadto pa. Wala na. Ako'y ga-develop anang lugar. Ako'y gapasuga anang lugar. Unay laming tinuod. Until now existing diha ang proyekto nga extended secondary wire mga 300 more than 300 linear meters nga extended secondary wire ga serve as secondary wire. So mo na gidrivean diha sa mga katawhan nga natauran og mga suga diha sa Purok Lunoy. Oh, nya daghan pong mga balay diha naka-avail sa tuang libreng pasuga. Wa gud lamang taon. Mura gaturo nila sayon-sayon gisayunan sila. Ha? Sa ato pa dawat pure lives itong uban. Oh. Dawat nya kanay uban nga mo sikat-sikat kunuhay. Wala nakabalos history. Oh, nga unsa kadulot ang kasing-kasing sa mga tao diri nako. Di ba? Munang mga istorya sila nga dili kuno manulti ng mga tao kay hadlo kuno kasab anak ko. Wala man ko mga sab. Dili sila manulti
kay dili sila kaako og traidor nako. Muna siya hubad. Di ba, bay? Okay, bay. Para yun na makasabot sila. Ato pong masuking tigbambinaw, may balog sa tinuod. Atong ipatukar balik ang statement ni Atty. Vergara. Dugay ni siya sa Kapitolyo. Munay atong layhan, bay nga, munay ilang tubagon. Atong itukar. Oh. Mami, kaya naminaw mo sila. Oh. Tubagan ninyo, ugma. Kay dili sila mutubag ana, sa ato pa, tinuod ning aligasyon ni Atty. Vergara. O ni Congressman George Anais. Bitaw. Sige. Ato So, nang kadagabi na ito napatukaron. Ano nga to, fair play mata. Until mutubag sila. Na may istorya again sa dagkong politiko din sa atong probinsya, tinatong patubagon. Okay. Either ang politiko mismo o kinsay mo mutubag nila, ilamang tigpamaba, tubagan ninyo. So, ano ya? Ako munong napindot yun na, 246. Saan naman abay? Mo na siya bay. Di po nas kagulang mo na bay. Aw, Kay pangayo okay. ang naas poder. I would again repeat dagko kay pangayo ang naas poder. Si Gobernador Macias ug si Gobernador Arnaiz pro environment dito. Ang ato amang good, do na give balance. There must be a balance between extraction kanang quarrying o kanang protection sa environment. So stricto kay ta walay quarry operator kung walay environmental compliance certificate. Turunan jud maayo. Ayun gyud do na gyud consultation. Do na gyud public hearing sa barangay ug sa affected nga mga balay or mga yuta nga duol sa quarry site. So di-aprobahan gyud sa tanan. Dili pareha aning karong bago nga dagang magic. Unahon gyud ako nang sa quarry. O sana sa akong advokasya kaysa dihang ako mo'y provincial legal for 15 years, ako mo'y ipadala ni Gobernador Macias sa Arnaiz sa mining o sa quarry sa probinsya. So swito kay tana, dagko mo kay pangayo tanang naas poder. I would again repeat dagko kay pangayo ang naas poder. Mangayo nga walay resibo. Mao nang mosyagit jud ko usa ko na sa tukod nga modalagan ko isip sa gobernador atong tarungon ni siya. Wala man mi mangayo bisag usa ka dako sa panahon ni Gobernador Macias ug Arnaiz. Karon dagko kay pangayo og hilak nagtugo kasing-kasing sa atong katawan mga 300 quarry permites. Si Gobernador Macias ug si Gobernador Arnaiz pro environment dito. Ang ato amang Okay. there must be a value. Moto ang tipik sa pamahayag ni Atty. Vergara nga Former legal officer. Former legal officer sa provincial legal officer sa atong Kapitolyo sa province. Onya swito kayo siya kalabot sa quarry. Ug matud pa niya ang present administration daghang magic dagkog pangayo. Iyan ang istorya. Basin pud bay og naapoy ga sugilo niya diha sa Kapitolyo kay ihabi ng mga sakop sa una ng uban diha. Ano siya? Na may mga diehard pa nila Naman okay, ihabi ng mga sakop ng opisina niya diha sa una tanan. Musulti ka na sila gawa sa business. Na. Kana ra mga uban nga mo istorya kay walay dokumento, kay di mo tuog dokumento. So kana mo atong hulaton nila nga ilang Ipatubag tungkol nila. para ang katawhan sa Negros Oriental dili mo tuo ani nila ni Atty. Vergara ug ni Congressman George. Kani mga credible may pagkatao. Credible man ang mga tauhan na. Ikumparar ni mo ng wag utawi kalibutan mga istorya. Mao. So munay angay dapat nila tubato hagiton sila kanang atong gipatukaron munay ilang tubagon. Dapat dili kay hinganlan nanuon tag sa to deliver nya Takyanon pa. Takyanon pa nya hinganlan og pitok-pitok ayati. Sagdi lang ba, di man ta madutlan ng istorya. Oh, Kani ni ug di sila katubag bot pasabot. Wag sila kalibutan. wala po. So, ano tayo igong panahon? Naupos gyud ang atong oras, so manamilit na ta. Bye. So mingon na lang ko oy pagkuan day bay nalimtan ako si Leo Balot nga Sige, padayon ba? kusog niyang balot diya sa health center diya sa ako Northern Nobel So Center. na bibi na bay. Balot. Okay, usually bibi na. Pero kana siya ang supplier pud ana ang ato pong former barangay kapitan sa Kalindagan si Roxanne Payahay. Mo. So iyahay kay Sharon. Hayahay kay Sharon. So dili na lang nako tas-on kay lapas naman kini si Gani Umbakbana moingon na lang kaninyo pag-usap maayong gabi. Okay. In behalf sa atong programa with our guest Kapitan Isaganay Bana and Coach Glenn Serion. Daghang salamat, mayong gabi o magkita ta og magyapon.